Parang business na rin siya, pero hindi pera. Grade yung kapalit. Ang galing. Trading my efforts and time for grades. So, ganun. And then, yun, senior high, pandemic. Tapos, bahay lang. Wait lang. Senior high pandemic? Yeah, pandemic. Ilang taon ka na ba ngayon? Ilang taon ka na ngayon? 19, bro. 19 ka pa lang. Ay, grabe. Grabe, no? So, napakalaking siguro pag 23 mo, nako po. No? Hopefully, bro. No? Nenotaw yun. Help sa mga mentors and So, you started your business 3 years ago? Yes, 3 years ago. Pandemic? Yes, post-pandemic. Medyo tapos na yung pandemic lang. That was 21. Yeah. Yes. So, nung in-start mo siya, nag-pandemic, grade 11, grade 12 ka mga ganun? Oo. Okay. Tapos, syempre, walang pasok. Oo, bahay ka lang. Paano nabuo ang chips doon? Bahay lang ako, computer, malala. Computer, addict talaga. Laro, online game, MMORPG, ganyan. Hanggang sa dumating yung moment na, yun, ang turning point kasi ng buhay ko, nagseryoso ako sa life nung nawala yung daddy ko, which is my lolo. So, siya yung tumayong tatay ko. Siya yung nagpalaki sa akin mula baby ako. Then, bigla siya nawala. Yun yung pinakamasakit. Yun yung pinakamasakit na nangyari sa buhay ko. First time ko mawala ng pamilya. Nawalan ako ng tatay. Sabi ko, paano na ako nito? Wala na ako role model, wala na akong mentor, wala na magtuturo sa akin kung paano. Dahil sa buhay na meron kami noon, kaya tingin ko kaya nawala yung lolo ko eh. Ganun yung sabi ko sa sarili. Pero ano ba yung lolo mo para sa'yo? Siya talaga yung siya. Kung sino ako dahil sa kanya yun. Kung sino ako ngayon, kung ano narating ko ngayon dahil sa kanya lahat to. Dahil sa lolo ko. Give me one na nangyari na dahil sa kanya. Kaya ako nagawa to kasi bago siya mawala, sinabi niya sa akin na, Josh, ito talaga yung huling last words niya sa akin. Last words niya, Josh, mahirap ang buhay, akala mo ba? Kaya wag mong babahan ng pangarap. Ginanon niya ako, man, out of nowhere. Nakaupo lang kami, dadali na siya sa ospital, ginanon niya ako. Nagulat ako, bata ako noon na wala naman akong kaalam-alam, hindi din kami masyadong naggaganunan na deep talks. Wala din siya masyadong advices na ganun kalalim na mahirap ang buhay, akala mo ba? Mahirap. Kumbaga, feeling ko noon, nanggaling sa kanya yun kasi nahihirapan siya that time eh. That moment, nung dadalan siya sa ospital, siguro naiisip niya, wala akong pera, wala akong ganito. Hindi kasi ako nakapagpa-check up, hindi kasi ako nakainom ng mga gamot. Siguro kaya niya sinabi sa akin na, Josh, mahirap ang buhay, kaya wag mong babaan ng pangarap. So yung moment na yun na yung naging turning point ko nung dinala siya ospital, nawala na siya. Yun yung same day din na nagsisimula ako mag-crispy kangkong. After na pumano yung lolo mo and nakita mo na yung kahalagaan ng isang papel lang pero mahalaga siya sa buhay natin, paano mo siya nagawa ng paraan? First, nag-isip na agad ako ng negosyo. Paano ako kikita ng pera? Kasi I have to focus on having money. So, paano? Paano yun? So, initial kong inisip, ano ba ang available? I'm already mentally prepared na nun. Masasabi kong mentally ready na ako kasi all throughout the years, talagang ang pina-follow ko sa social media, ang pinapanood ko, ang ina-absorb ko, ang kinoconsume ko sa internet, puro businessmen, puro finer things in life. Puro knowledge, puro wisdom. So, nung nagsimula ako magnegosyo, I know that I have the foundation and I'm capable. Na-build mo na yung character mo. Yes.